violates divine law. Ito yung mga spiritual na batas. Design ni God. Nakalagay sa Holy Scripture na pag nag-asawa ka raw, dalawa ang kailangan mong gawin. Number one is to leave your parents. Mahabang topic yan. Daming problema ng mga couples sa in-laws kasi they never leave the family home. Pangalawa, cleave, to stick together. Yung pag nag-marry ka raw, leave your parents, stick to your wife. So, LDR totally violates. Alam mo ngayon, and we're reading ngayon the comments, a lot of people are saying, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Nabuntis ng asawa ko yung ganito, may iba siyang babae, may ilang kaming anak, blah, blah, Kasi blah. ang dami-daming problems. But the basic bottom line is, Because violate yung law. May design talaga si God sa ganyan eh, na kayo talaga yung type. Pag sinabing stick together, financial, emotional, physical. that one of the biggest reasons, may rule kami na we cannot spend more than 5 days apart. Pag meron siyang gig na will take him 2 weeks away, hindi kami magkasama, hindi namin siya kukunin. Hindi namin siya kukunin. Feeling ko, ibaback up kami ni God dito. Pangalawa, LDR hits one emotional need. Only Out one. of the 10. Out of the 10. Itong last week, yung his needs, her needs, pinalabas namin dyan yung 10 emotional needs. Now, LDR, ang number one reason na positive kaya yan ginagawa is for the money. Walang opportunity sa Pilipinas, Yes. naghihirap na yung pamilya ko. Tama naman. Pero eto yung reality. Tinatamaan mo yung financial support, yung bibibigay ako ng pera sa pamilya. Pero, What about the other 9? yung pinaka-top na nasisira according to every horror story na nakita namin sa LDR is man's need for sex. And this is a need that women might not understand fully. Kasi hindi tayo lalaki eh. Pero iba talaga yung need nila for that. 99.999999999% ng LDR nagloloko one of the partners or both. Honestly, akin lang. Maraming girls nagsasabi, oy, okay kami, kinikilig pa ako, LDR kami. Point of view mo yun eh. Babae ka eh. Pero I'll be honest, alam ng mga lalaki naka-tune in. Baka hindi na ever namin aminin yung mga sexual escapades namin. Di ba, minimension sa book ng His Needs, Her Needs na one of the top needs ng lalaki is sex. Paano magse-sex kayo mag-partner kapag malayo kayo? The man is bound to find somebody else to have sex with. Iba-back up namin later with actual stories. Another thing is affection. 90% or 80% ang babae, top Affection. need is affection. So, paano kayo mag-hug, magta-touch na malayo kayo? Dito medyo lalamang yung babae in a way, konti. Kasi mas matiisin by nature ang Yes, girl. correct. So she can say, no, it's okay, we can talk sa Skype. Pero hindi mo madedenay kung talagang magiging totoo ako sa sarili ko. Kung halimbawa wala siya, and then there's a co-worker na maakbay, uy, musta ka na? Uy, kawawa ka naman, wala si Richard. Ganyan, ito pa lang, ang laki-laki ng bagay nito for me na affection ang mataas. So if you're really honest with yourself, parang hindi kaya ng Skype yun eh. Iba talaga, lalo na if your top need is affection. Family commitment. It's one of the 10 emotional needs na I will be there physically for my family. I will be there when you take your first step, your graduation. Na heartbroken ka, nandiyan ka para yakapin ako, hindi mo rin maibibigay yan by just saying, uuwi lang ako every August, 1 month. May nakita akong comment, sabi niya, lalo na yung mga anak, that is so true. Kahit yung mag-asawa, sige, kaya nyo tiisin. Pero, pagdating sa mga anak, although they might not say it right away, paglaki nila, meron talagang epekto. Ilang books ang binasa namin ni Maricar at tinuro ng mga married mentor sa amin na quality time is equal to quantity time. Na kailangan ng anak growing up, especially age 0 to 13. Yun yung pinaka-formative years. Honesty and openness. If your boyfriend can be honest, tanungin mo siya kung naging sexually faithful siya. Later, makikita nyo sa horror stories, yung mga lalaki may tinatago. At nafe-feel ng girl, may tinatago to sa akin. It's very hard to be honest and open. Pag pa-Skype ka lang, Oo, ang dami naman. mong pwedeng itago. Halimbawa, nakipag-flirt ka. Parang, ay, hindi ko na lang ikikwento kasi baka mag-away pa kami. Mas kasama mo physically yung taong ka-flirt mo. Eventually, over time, nahuhulog siya dun sa mas nakakasama niya. When you have LDR, you have money, pero wala kang sex, affection, family commitment, honesty, and openness. That will kill your relationship. Point number 3, by doing LDR, you are increasing the risk na masira ang relationship mo when many relationships in the Philippines nag-fail na sa level 1. Kumbaga, may mga couples na they're already together, they're still cheating, They're cheating there's here. still emotional needs not being met.
ano pa kaya kung mag-LDR pa kayo? Challenging na nga to make a relationship work. Hihiwalay pa kayo. And say, kaya namin to. When you do LDR, kung ang chance mo, dati parang, eto ang chance mo. Ang chance mo sa LDR, baka ganyan lang. So, Sige, pwede mo sabihin may chance, pero why are you going to gamble? Bakit mo isusugal yung relationship mo? Number 4, both should be active to learn and study. Somebody messaged us, I bought that book when I got married. I discussed it with my husband, but ayaw niya. Ayaw ng guy. And does not believe it. In 2005, we separated. That book helps when both of you are open. Super true. Ngayon yung mga single, if your partner, lalo na boyfriend nyo, yung mga lalaki kasi minsan ayaw i-deal yung mga ganyan eh. Kung hindi siya open to study on how to fix relationships or make relationships better, magdalawang isip ka na. Tingnan mo lang kung yun talaga ang gusto mong makasama habang buhay. Ang dami ring nagme-message sa akin, girls who complain that they want to do something for their relationship, pero yung lalaki ayaw. Lalo na pag single ka, you still have a choice. Choose someone who is open to learning with you. Number 1 horror story. Sana after nito, mahal nyo pa rin kami ha. Nasa provincial airport ako, kumakanta ako sa ibang province, and then there's this parang tita na naka-LV bag siya, naka-LV stroller siya, ang dami niyang diamante. Kwentuhan kami, sabi niya, I've been in somewhere sa Europe na mga 18 years. Bumisita lang daw siya 1 month to see her children. Tapos sabi ko, ba't parang malungkot ka? Sabi niya, kasi yung anak ko, hindi close sa akin, close sa tatay nila. Kahit anong gawin ko, kahit anong padala ko, talagang sa tatay siya dumikit. So, horror story number 1. The child always becomes close to the one na lagi niya nakakausap. So, itong tita na sobrang mapera, umuwi sa probinsya, siguro may dalang pasalubong, pero yung anak malayo. Malayo yung loob ng anak mo sa'yo. Yes. LDR ka. Okay. Horror story number 2. Nasa Pilipinas yung lalaki, the wife is in New Zealand. Alam, malaki ang kasalanan ko sa wife ko. Pinagsisihan ko lahat until now, hindi pa din ako napatawad. I want to win my wife back again and gain the trust and love. How can I apply the 10 emotional needs? Nasa New Zealand ang wife ko. Formality na lang na mag-asawa kami in LDR. Sana mabigyan nyo ako ng advice. Feeling ko ng babae yung lalaki. That's why sinabi namin kanina, LDR will always 99.9% make the man or the woman sexually adulterous. Magkaka-affair yan. Kasi nga, wala kayo together. Sorry talaga yung lalaki. If you're the wife in New Zealand, I appeal to you na kausapin mo yung husband mo and try to be together physically. Try to find a way. That's really step 1. Kung hindi nyo magawa yon, mahirap mag-isip ng step 2, step 3. Actually, walang step 2 to step 100 kung yung step 1 Hindi mo na, magawa. na physically hindi kayo together. Wala talaga, sorry ha. Horror story number 3. The girl is in the Philippines, ang husband niya is in Asia. May cheating yung lalaki. Hindi na namin i-read lahat kasi ang haba talaga nung storya niya eh. Pero again, di ba, sexual adultery sa LDR. Horror story number 4. Girl is a teacher in the Philippines. Sabi niya, husband ko nasa UAE. So si lalaki, nasa ibang bansa, LDR, di ba? Nagtatrabaho siya. Tinawagan ni girl. Usap sila, oh sige, uwi ka na ba? Oh, uwi na ako. Yan. Baba. Okay. Tinawagan ni girl ulit. Na-accidentally tinamaan ni guy si telepono. Parang nasagot. Nasagot, oo. Oo. Narinig ni babae na ang kausap ni lalaki dun sa kung nasaan siya, nasa kotse man, babae, nabibilang kita ng ganito, magsha-shopping pa tayong dalawa. Parang kabit. Kabit, yung nahuli niya yung kabit niya. Tapos eto pa yung hinanakit ng babae. Hindi sila magkaanak nung asawa niya. Etong lalaki, nabuntis niya yung kabit niya. So the girl is in depression now. Sinasabi nung girl, kina-question niya si God, bakit mo inalaw na ganito? Pilipinas tayo, masyado tayo minsan religyoso na parang pray lang tayo, pray for us. Alam mo, si God, practical siya eh. Si God, nagbigay ng free will. Meron kang free will para gumawa ng choice. So, awa naman si God minsan, nasisisi natin siya sa mga bad things nangyayari. Sa totoo lang, it was our choice. The girl is questioning lang bakit hindi siya nabuntis, tapos nabuntis yung kabila. Yun, valid question yun. Story number 5. Woman in the Philippines, husband is a seaman.
48 na yung husband niya, 35 si babae. Ang kachat ng asawa niya na sexing babae nasa 20s. Matagal ng OFW yung babae, sabi ng lalaki, please balik ka na, please balik ka na. Sabi ng girl, hindi, isa pang shot. Last na lang. Last na lang kasi kikita ko ng malaki. Pinili niya yon, nagka-affair yung guy finally and nasira sila. So yun yung isang horror story. Next horror story, girl in the Philippines, may emotional need for affection. Yung touch, hindi mabigay ng lalaki dahil malayo. Kinuha niya sa isang best friend, na in love yung best friend sa kanya, nalaman nung boyfriend niya sa malayo, nakipag-break sa kanya. Horror story, overseas yung girl, yung lalaki nandito, pero inaamin ng girl na to na more than 10 relationships na siya, na iba-iba. Basta kung saan siya na destino, nagkaka-affair siya dun sa lalaking kasama niya lagi. And then, pag uwi niya sa Pilipinas, may steady boyfriend siya. nasa Pilipinas siya. Sabi ng girl, lagi ako nalilink kung sino ang lalaking malapit sa akin. Affairs, nag-start talaga friendship, may in love ka dun sa katabi mo. I feel so bad. Sabi ng babae, bakit ako hindi makontento sa boyfriend ko sa Pilipinas? Yung lalaki daw sa Pilipinas, ideal man daw siya. We have the same beliefs, my mom and my family likes him. Pero pag nag-LDR siya, nagtatrabaho siya sa malayo, kung sino yung katabi niya, lagi niya nakakarelasyon. Lampas 10 na. Finally, mayroong isang guy. Yung lalaki, naging OFW sa Taiwan. Yung girlfriend niya, dito sa Pilipinas, pinapaaral niya. Sabi niya, niloko niya ako. Sa unang cheating niya, binigyan ko siya ng second chance. After 1 year, nagloko yung girl. Tapos, after siya nag-graduate, sa kanya ako iniwanan. Pero in fairness din, for the girl's point of view, paano mo nga mamahalin din yung lalaki na wala siya doon? LDR only works temporarily. Meron kaming friend, 3 ang kaibigan niya. Lahat yung nag-LDR, yung parents, pero 2 dun sa pamilya, after 2 years, bumalik, naayos nila yung family. Yung pangatlo, nagstay talaga ng matagal, yun yung nasira. So, LDR, hindi namin kayo kinokondem. Ang sinasabi lang namin, as soon as possible, The minute na mag-start kayo na mag-LDR, dapat meron din kayong plano. Paano bumalik? Either ikaw pumunta sa Canada, doon kayo tumira, o siya bumalik dito. Step 1 advice, you have to be together physically. Ang mga taong nagsasabi na, I don't have a choice, I have to go, kasi kung wala kaming makakain. Valid naman. May kilala kami, minimum wage earner siya, very simple person. Gusto niya sanang mag-OFW, pero yung asawa niya, pinigilan niya yung wife na umalis. Ngayon, parang gumagawa talaga sila ng paraan. Steadily, umaakyat din yung sahod ng girl. Gaya naman, may stable work. Hindi sila ganun ka-komportable financially, but they are still together. Alam niyo sa Pilipinas, maraming kasabi wala na sa piano dito. Hindi ako naniniwala doon kasi yung mga magaling kumita dito yung mga nanonood sa amin, sabihin niyo, totoo bang walang opportunities dito sa Pilipinas? If you're talented and you have the right attitude, limitless ang possibilities kumita sa Pilipinas. But if your loved one na nasa malayo says, dito na tayo, di pumunta ka doon sa Canada, doon ka na tumira. Basta stay together. May isa daw pastor nag-officiate ng wedding. Sa dami daw ng wedding, ito daw siya tinamaan kasi sa sinabi ng girl nung in-honor niya yung tatay niya sa wedding. Sabi ng girl, Papa, in-honor kita today kasi nung bata kami, hirap tayo, pwede ka mag-OFW, pero pinili mo kami kahit mas mahirap just to be with us. And sobra daw niya appreciate. Alam mo, nung narinig daw ng pastor yun, parang nawasak siya eh. Nung narinig ko rin yun, hindi ko rin makalimutan. I also want to say, may kaibigan kami na may mga 60 million pesos, mayaman. Sabi nila, minsan we try so hard daw na magpakayaman. Tapos pag mayaman ka na, may realize mo, ang pera nakakabili ng mga LV bags, pero it cannot buy you happiness. Nare-realize mo lang na money does not bring you happiness kapag nandun ka na, mayaman ka na, pero wasak na yung pamilya mo. So we're encouraging the people na bata pa to pursue money is good, gusto mo yumaman, but not in expense of the family. And as much as possible, kung kayang wag kayo maghiwalay, wag na kayo maghiwalay. Hindi na kami agree. May mga nakikita kami na, kami, LDR, okay naman Okay, we'll give you that. Pero kami, based on our personal stories, our friends' stories, the DMs, and hindi talaga siya. Ako, I challenge every girl that believes LDR is so happy and kilig. Ask your male partner, naging sexually faithful ka ba for the past years? Na wag siya magsinungaling kasi usually nagsisinungaling ang lalaki para hindi ma-hurt yung wife. Kasi mas madaling magtago pag LDR. Yep. Ganun lang talaga simple.